Ang atin pong topic for the last quarter, October, thank you Ate Este sa pagpapaluto. Sorry, hindi kita masagot ng diretso kung meron o wala. Naguguluhan na po kasi ako sa schedule natin. Kaya po ang sagot ko ay nasa gitna. Dinesisyon na naman po. So tuloy po tayo. October down to December, tayo po ay magtatapos with discipleship. Discipleship meaning yung pong pag-apply ng ating Christian living, doctrinal class, leadership, Christian living, doctrinal class. So kailangan po natin silang i-apply. Pag hindi po natin yan in-apply, masasayang po. No? Anything that you know without application will remain to be knowledge. Knowledge is power if it is applied. At ano po yung applied? Pag po yun ay na-turn into wisdom. Wisdom, nakukuha po yung wisdom kapag po may application. Okay po. Mamaya, iisa-isahin pa natin yun. So, we're heading to discipleship. Medyo mahirap po yung discipleship in terms of application. In theory, yung pag-aaral, okay po yung discipleship. Pero yung pag-a-apply, doon po tayo medyo mahihirapan. Sige po. Ngayon po magkakaroon tayo ng introduction when it comes to discipleship. Hindi ko alam kung okay yung boses ko, pero okay. Sige. Okay po. Sige. Okay naman po. Okay. Bago po tayo mag-start, unang tanong, no? Kuya Vil, ilang taon ka ng anak ng Diyos at Kristiyano? Parang mga 30-something. 30. Sige, ipeg na natin into 30. Okay? Dito ba yon lahat? Dito, 30 years, no? Sige. Next na tanong, sa 30 years na yon, sinong nag-disciple sa'yo? Nanay at tatay ko. Nanay at tatay. Very good. Okay. Ngayon, sino pang nagdi-disciple sa'yo? Mga sa office kasi meron din kami parang group na parang discipleship. Saka syempre, yung mga mentor natin, not here, pero meron sa ibang lugar na. Pwedeng pangalanan? Hindi naman kilala. Okay. Si Kuya Jojo Gonzales. Pastor. Okay, thank you. Kuya Nelson, ilang taon na po kayong anak ng Diyos at Kristiyano? Matanda pa sa anniversary nito. Matanda pa sa anniversary ng church. If not mistaken, 1987. Ilang taon yun mula ngayon? Hindi ko na po matutuos. Ang tanong din po, pangalawang tanong, sino po nag-disciple sa inyo? Actually, merong isang pastor. Kaya lang, hindi naman natin kasama na. Isang pastor. Ngayon po, sino pong nagdi-disciple sa inyo? Wala na. Si Lord na lang. Wala na. Si Lord na lang. Sunod ko na si Ate Beth. Siyempre, yung matatagal hindi. Mamaya na po kayo kasunod. Ate Beth, ilang taon ka ng Kristiyano at anak ng Diyos? Malalaman yung edad ko. 1986, when I received Jesus as my Lord and personal Savior. So, ano siya? Bata pa ako. Pero nagseryoso ako, college na. Kaya hindi ko alam kung alin din yung ika-count ninyo. Kung yung pagpasok sa ministry o yung nag-decide ako to accept Christ. Next na tanong, same na tanong, sinong nag-disciple sa'yo? Asawa ng pastor. Asawa ng pastor. Ngayon, sino nagdi-disciple sa'yo? Wala. Ano ma-attend ng mga seminars? Wala. In short, wala. Okay. Ate Lynn, ilang taon na po kayong anak ng Diyos at Kristiyano? Susundan kay sagot ni si Sir Beth. 32 pero yung seryoso, parang less than 32. Tapos, ang nag-disciple sa akin, parang pareho tayo. Asawa ng pastor. Ngayon po, sino po nag-disciple sa inyo? Wala rin. Wala rin, no? So, this side of the boat, no? Yun yung mga sagot. Dito naman tayo sa ating mga bata. Ilang taon na po kayong Kristiyano? Akala ko mga 40 plus years. Yung pala hindi pa. Bago pa lang ako. Sino po nag-disciple sa inyo? Sa church activities. Wala kaming discipleship group noon. Umate na kami sa church. Tapos nakikinig ako, pero wala akong natutunan. Kaya nag-aral ako sa sarili ko. Sa sarili lang, wala pong talagang tao. Ngayon po, sino po nagdi-disciple sa inyo? Para sa pagbabago ko, yung misis ko, tinutulungan ako. Misis niyo po, si nanay. Okay. Hindi ko na po tatanungin halos lahat, no? But we'll start
Hindi na po, no? We'll start that question, no? Ilang taon na nga ba akong Kristiyano? Sinong nag-disciple sa akin? At sino yung nagdi-disciple sa akin ngayon? At sa mga sagot natin, kung i-average po natin, no, yung sagot natin, 2 po ang, actually, 4. Ang sumagot, o 5, ang sumagot, ika-count ko yon, wala. Walang nagdi-disciple sa atin. Tama? Kaya po, sinabi ko sa inyo, in theory, madali po yung discipleship. Pero yung application, doon po ako talagang nananalangin nung una pa lang ng teaching na sabi ko, paano kaya tatanggapin ng church ang discipleship na kung saan hindi naman siya prevailing, hindi naman siya present, no? Or naranasan man siya pero hindi naman nagpatuloy. No, hindi nagpatuloy. At ang ganda ng sagot ni Kuya Vil, ang nag-disciple daw sa kanya, si Tatay Charlie, si Nanay Ana. Basically later, yun po yung pag-uusapan natin, yung pundasyon ng discipleship. Saan nga ba siya nagsisimula? Ano nga ba siya? Para saan ba siya? No? Pero, kaya ko po tinanong yun para makita lang natin yung sitwasyon natin sa church. Dito muna sa church. Ang katotohanan po sa church natin, wala pong discipleship. Walang nagdi-disciple sa atin. Pag po ako, tinanong nyo nung tanong na tinanong ko sa inyo, sino nagdi-disciple sa akin within the church? Wala. Get nyo po? Wala. No? Kaya po ganun siya ka-importante. At ilang kabataan lang ang nakaupo ngayon dito sa iilan. No? Iilan. You would know how important discipleship is. Kaya kanina, tuwan-tuwa ako sa preaching kanina through Ate Malu, no? Alam niyo po ba kung bakit maraming mga nalilito pa kung babae o lalaki at kung bakit binibili pa rin yung LGBTQ, RSTUV na yan, no? Ang dami pong tawag. Meron po ang professor ngayon sa college, sa MA. Ang tawag sa kanya MX. Hindi Mr., hindi Miss, hindi Mrs., MX. Pag sinearch niyo po, ang tawag doon, non-binary. So, hindi siya tao, hindi siya, ayaw niya magpa-identify. Ganun po ang ano. Sa ano po, yan sa sulat, MX. Pero kapag tao naman, nagpapatawag naman siya ng sir. Ang gulo po talaga ng mundo. Sabi nga, totoo po yun, merong nagkakarelasyon sa robot, sa manika, mayroon na ang fantasy niya, kuko, paa. Ganon po kagulo ang mundo. Now, why am I saying, ba't ko kinokonekta yung mga ganon? No? Hindi po dapat malilito yung mga kabataan natin. Kung meron pong nagdi-disciple. Kung mayroon silang malalapitan, tama ba tong nararamdaman ko? Tama ba tong pananaw ko? Yun dapat ang gampanin ng church. Pero bakit wala? Bakit hindi present? Kailangan po nating ugatin. Kasi kapag hindi po natin yun inaral, from October nito hanggang December, puro theory lang po gagawin natin. Wala po mangyayari. Kailangan po nating i-apply. Kaya po ang prayer ko, October, come November, ay mag-application na po. Prayer ko ay magkakaroon na ng mga magdi-disciple dito, mature enough to take people. Tsaka ko na po i-explain yung flow or yung program. No? So at least, pare-pareho pa tayo nakatungtong. Ang church natin, walang discipleship. Yun po yung totoo. Kailangan po nating tanggapin. We need to admit, wala pong discipleship si Diyos. Pero ang sinasabi natin, Matthew 28, go ye and make disciples of all nations. Bakit nga ba? Bakit walang ganon si Diyos?
Let's pray. Father, we come before you once more, asking for your guidance, asking for your help. Holy Spirit, teach us once more. Cover this place with your precious, most precious presence. And we admit yung kakulangan namin, God, especially sa iglesia namin. We admit wala kami nitong discipleship. We admit kulang kami in this area. We admit na nagpapatuloy lang kami. Some of us saying on our own, some training, equipping. Pero Lord, ito yung pinagdalhan mo sa amin. This is the place that we are saying it's our shelter. So we pray, God, will you please dispense wisdom. Paano po ba namin i-apply itong discipleship? Starting today, moving forward. Not as a program, not as an activity, but as a lifestyle ng church namin. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Lagyan po natin ang pundasyon, no? Ano po ba ang discipleship? Kasi wala po talaga tayong makikitang discipleship sa Pilipinas. Kasi yung kultura natin, hindi po siya ganon. Pasimplihin po natin. Pag sinabi nating discipleship, nung panahon nila, ang tawag po doon ay mayroong master, may Lord. Yun po yung ano nun, picture. Kaya po sinabi in a story, bakit yung mga disipulo ni John, ibig sabihin si John din po, sa konteksto po, si John at si Jesus, sa konteksto, pareho po sila ng position, earthly position. Get po natin yon. Kasi si John may disipulo or in another term, tagasunod. Si Jesus may tagasunod. Bigyan pa natin ng sample. Basta ako kay Pablo, ako kay Apollo. That's another way na makikita po natin discipleship sa Bible. Nagiget po natin? Nagiget po ba natin yon? Okay. Yung may tagasunod. Walang sumas. Okay lang po. Diba po? Ganon po siya. May taga-sunod. Now, uso pa ba ngayon yun? Wala po. Walang ganon sa Pinas. Ugatin pa po natin, bakit ba mayroong taga-sunod noon? Nangyari po yan when it comes to skills or industrialization or industrial revolution. So kapag ikaw po ay master ng isang craft, halimbawa, ikaw ay sanay gumawa ng glass. Kasi yun po yung mga karaniwang craft nun. Gumagawa ka ng glass. So, master ka nun. Yung anak ko, o yung basta anak ko, i-enroll ko sa iyo. I'm just using terms natin ngayon para po maintindihan ninyo. Papadala ko sa iyo para maging apprentice mo, para maging tagasunod mo. That eventually, yung craft mo, magiging craft din nung anak ko, magiging kabuhayan niya. Get po natin? So kapag sinend ko sa'yo, ikaw ay tigagawa ng glass, noon kasi hinihipan lang yan, dinadarang sa apoy, hihipan hanggang ngayon, ganun naman po ginagawa nun. So yung anak ko, pag tanda niya, ang craft din niya ay tagagawa ng glass. Maliwanag po tayo? So kung may tigagawa ng sapatos ng kabayo, dadaling ko, ikaw ang master dyan, dadaling ko yung anak ko kasi gusto ko ganyan din siya. Kung ikaw ay musician noon, dadaling ko sa'yo kasi gusto ko yung anak ko maging master din ng musician. Clear? Ganun po ang discipleship. Hinihiwalay po yung anak ko, pag sinabing in-enroll, hindi po katulad ng in-enroll ngayon. Iba po noon pag in-enroll. Hindi po yung in-enroll ngayon, tapos mamaya, ay, 3:00 na, susunduin ko na. Hindi po ganon. Pag in-enroll nyo po yung anak nyo in discipleship noon, hindi nyo po yan makikita for some time. Ganon po ang discipleship. Kasi yung anak nyo, kasama na nung master na yon, kasi talagang tututukan niya at tuturuan niya yon until ma-transfer niya yung skill niya sa anak mo. May ganun ba sa church? Wala. Di ba? Wala.
Kaya po, kung naranasan niyo yung discipleship noon, kaya makikita niyo talaga yung ibang mga pastor, may mga kasama po silang mga 2, 3, yun po ang discipleship. Sinasama talaga. Kaya po, meron ding discipleship talagang yung mga dinidisciple, pupunta ng bahay nung, ayoko po muna magbigay kasi ng term, no? Discipler ba siya, mentee, mentor, saka po namin pag-uusapan kung paano ba magiging programa natin doon. Kaya po makikita nyo, yung magpapadisciple, pupunta talaga sa bahay, kita yung buhay ng pastor, paano siya makipag-alamo sa asawa, sa anak. Ganun po ang discipleship. Kung ano kakainin ng pamilya nila, yun din kinakain. Ganun po. Kaya po ba natin? Pag di po kasi, hindi ko na itutuloy. Kasi ganun po yun. Mahirap, no? Sige, tuloy muna natin yung theory. Doon muna tayo sa theory. Sa Old Testament, available na ba or present na ba ang discipleship? Meron po. No? Yun po yung isang pundasyon. Yung katulad po nung kay Kuya Bill. Ang totoo pong discipleship nagsisimula po sa pamilya. Yun po ang discipleship na totoo. Kaya po si Isaac, ang nagdi-disciple sa kanya, si Abraham. Kaya nga sabi, tara anak, samahan mo ko. We will worship God. Napipicture out niyo po ang discipleship. Ang best picture po ng discipleship in the Old Testament is Elijah and Elisha. Yan po ang best picture ng discipleship in the Old Testament. Hindi po talaga tinantanan ni Elisha si Elijah. No? Hindi, wag ka nang sumama. Hindi, sasama ako. 3 beses yata yun, kung di ako nagkakamali. Wag ka nang sumama, maiwan ka na dito. Hindi, sasama ako. Not until na makuha niya yung double portion of anointing ni Elijah. Ganun po ang discipleship. Uulitin ko ang tanong, ready ba ang Diyos? Dapat. I want us, kasama ko, I want us to seek our hearts. How ready are we? Tanong po sa ating lahat yun, no? Hindi ko po kayo tinethreat, hindi ko rin po kayo dinadown. Gusto ko lang i-ready natin. Pero syempre, ang gusto kong sagot, go tayo, syempre. Diba? Wala pa naririnig, no? Parang ganitong tanong lang yan, Ate Marlene, ready ka ba na titira ako sa bahay ninyo? Papakainin mo yung ganitong katawan. Tapos, ready ka ba? Depende sa... Na-imagine nyo po? Sige. Hindi ko po kayo tinatanong para huminto. No? Tinatanong ko kayo para maging gayak. Para maging handa. Pero wag po kayo mabagabag. God will be our grace. No? Kung handa po tayong sumunod, magagampanan po natin to through God's grace. Pero kailangan lang po nating malinawan ano nga ba tong discipleship. Kasi ganun din po yung tanong. May kabilang tanong yon. Ready ka bang magpa-disciple? Kasi kung may ready namang mag-disciple sa'yo, may isa pang tanong. Kabilang tanong, ready ka bang magpa-disciple?
Ito, papadisciple sa'yo, mas marunong ako sa'yo. Walang mangyayaring discipleship doon. Mahirap po yun. No? So marami pa pong resa-resa yung discipleship. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, small group lang siya, i-schedule pa siya, pero wag muna po natin yan ang pag-usapan. Ipanalangin niyo po kami na maiprograma namin siya ng naaayon sa gusto ng Diyos para sa church natin. Sabi ko po, para sa church natin. Hindi po kasi tayo pwedeng, ay ganito ginawa ng ganitong ni Church X. Kopyahin na lang natin. Ito ginawa ni Church Y. Kopyahin din natin. Hindi po pwede. Discipleship is meant personal ng church. Iba ang pangangailangan ni Church X, ni Church Y, at ni Gios. Hindi mo pwedeng kopyahin, basta-basta. No? Kaya, sad to say, baka ginawa lang natin din to minsan noon para kumuha dito, dinala sa Gios. Hindi nag-click kasi hindi naman lumapat. Bakit hindi lumapat? Hindi naman yun yung need ng church eh. Yun po yung discipleship. Kung ano yung need ng church mo. Hindi mo pwedeng kopyahin basta-basta. Kaya po siya parang bahay. Kaya po siya parang yung discipleship ni Kuya Bill at ni Tatay Tatay Recchio na lang na Tatay Charlie at ni Nanay Ana. Ganon po siya ka-personal. Hindi pwedeng kokopyahin nila Tatay Charlie, Nanay Ana, kung paano nagmagulang yung kapitbahay nila, ganon din yung gagawin kay Kuya Bill. Hindi po. Ganon po ang discipleship. Personal. Because discipleship is building relationship. Ulitin ko po. Discipleship is building relationship through fellowship. Alam niyo po kung bakit walang discipleship ang maraming church? Babalik po tayo ulit doon sa naging topic ko nung nakaraan. Walang time. Walang time. Pasimplihin na lang natin. Sa anak natin, may time ba tayo? Yung totoo. Ako totoo, wala. Sa dalawa kong anak, may time pero hindi quality time. Bakit walang discipleship ang church? Walang time. Busy tayo lahat eh. Kaso sinasabi natin, no, anong Great Commission? Anong Great Commission? Go. Magaling ang mag-go. Lumayas ng church, nag-go. Nag-disciple ng nation. Pero yung sariling bahay, hindi na disciple. Remember that your own family is the basic unit of the nation. Kaya po may ibang salin, sabi, go to Samaria, Judea, and the ends of the earth. Mayroon pong interpretation, sinabi dyan, yung mga ibang pastor, narinig ko, yung Judea, ito yung maliit na sayo, kung ano yung malapit. I'm not certain, pero yun yung explanation. Samaria, yun yung mga... Kumbaga po, hindi pwedeng go and make disciples of all nations, pero yung sarili mong bahay, hindi mo na di-disciple. Hindi po mangyari yun. Hindi po magiging totoo yun. Because remember, the smallest unit of the nation is your family. Kung pasisimple natin, yung church natin. Kung pepersonalin natin, yung mismong pamilya natin. Bakit po ganon? Kasi hindi pwedeng magaling tayo sa labas, pero hindi nakikita sa loob. Ano pong tawag ni Jesus doon? Hypocrisy. Yun po yung katotohanan. No?
I would not say sorry, pero yun po yung katotohanan. Kailangan po nating gumising. Kailangan po nating imulat ang ating mga mata. No? Marami po kasing church magaling sa labas, pero yung loob ay hindi buo. Yun po yung gampanin ng discipleship. Kasi pag buo ang loob, madali pong lumabas. Pag magaling lang tayo na magkaroon ng Great Commission sa labas, pero yung loob hindi okay, alam niyo po mangyayari sa loob? Consumption. Hindi commission. Consumption. Tigas ang ulo ng kabataan, ang iingay ng mga... Hindi na nga po yun yung sasabihin ko. ng mga young adult. No? I hope I'm not sounding nagsisermon. Gusto ko lang pong pakadiin para pumagising po tayong lahat. Okay naman yan, Brother Arn. Ikaw nga, okay ka naman ngayon. O si Ate Beth, okay naman. Okay naman kayo ha. Wala naman nag-disciple. Okay na yan. Diba? Pwede na yan. Okay na. Nabuhay nga ng gwapong-gwapo, kahit matanda, pwede na yan. Pag po naging gano'n na lang tayo, okay na yan. Nabuhay naman sila, wala namang nag-disciple. Hindi po tayo lalago. Because discipleship will lead us to maturity. Discipleship will lead us to maturity. Simplehan pa natin, yung sample natin. Yun pong gumagawa ng glass, ang tawag po sa kanya, master. Okay? Yung in-enroll sa kanya, ang tawag doon, apprentice. Okay po? Sa kanilang dalawa, sino yung mas mature? Yung master. Okay po? Pag na-transfer na ngayon niya yung skill, eventually, ano mangyari sa kanya? Magiging master din, magiging mature din siya when it comes to dun sa craft. No? Problema po, marami po sa atin, premature. Yun po yung katotohanan. No? Paano po nagiging premature? Simulan natin ulit. Nung tumanggap ka sa Diyos, tumanggap tayo, no? Bilang tagapagligtas si Jesus, ating manunubos. Pero, sino yung nagpatuloy nun? Sino yung nag-guide sa'yo? Kasi nung tumanggap ka ba, alam mo na lahat? Alam mo na ba yung Trinity? Alam mo na ba yung tithing? Alam mo na ba yung offering? Alam mo na ba yung tamang pakikisalamuha sa kapwa? Alam mo na ba yung... ang daming dapat malaman eh. Nung pag tumanggap ka ba, alam mo na lahat? Hindi. So, sino yung nag-guide sa'yo doon? Until you come to maturity. Kasi pag wala, hahanapin mo yun sa iba. Din sana kung kasing sipag nga ni Tatay Joseph, nag-aral ng sarili niya. Oh, good. Paano kung humanap tayo ng katotohanan sa iba? Hinanap natin sa research sa Google, wala po masama sa Google, pero hindi mo din maintindihan. Diba? Ang dami po kaya nating nung bagong Kristiyano tayo, dami nating binabasa sa Bible, hindi natin naintindihan. Tama? Hanggang ngayon nga, minsan meron pa tayong hindi naintindihan. Tama po? And we need a mature person to guide us, to lead us into understanding of God, into understanding of our Christian walk. Hindi, papaliwanag na ni Lord yan. Opo, magpapaliwanag po ang Lord, pero magpapadala po siya ng mga tao sa paligid natin to walk with us. Discipleship will lead to maturity. Bakit marami sa atin ang still
Not that mature kasi walang nagdi-disciple. May mga susunod pa pong tanong pero hindi natin sasagutin. Sino ba ang dapat pumunta? Yung bang master, siya ang mamimili ng i-disciple o yung i-disciple ang pipili ng master niya? So ayan yung mga kailangan nyo po kaming samahan sa pananalangin. Paano nga ba yan? Paano natin i-apply sa church? No? Discipleship. Go ye make disciples of all nations. Pag binasa niyo po ang Matthew 28, makikita niyo po doon, basahin niyo po yung dulong part. Ang ganda po niyan, concluding part. Sabi doon, nung nakita nila si Jesus, in verse 16, hindi ako nagkakamali, nakita nila si Jesus, they bow down and worship Jesus, but some doubted. Basahin niyo po yung Matthew 28 po ninyo para hindi po kayo maligaw. No? Sige po, hintayin ko po kayo. Basahin niyo, maglabas po kayo ng Bible niyo. Sabi doon, and some of them doubted. Nakita nyo na po? Nabasa nyo na po? Mababasa nyo po yun sa 17. Nakita nyo po? Sa 17 sabi, and some of them doubted. Kaya po, in 18, napakaganda po ng sagot ni Jesus. All authority, absolute power, sabi niya, is given to me. Tapos sa kanya po sinunod yung go ye and make disciples of all nations. So magkadugtong po siya, no? Yung isa, gusto ko lang makita po ninyo. Yung verse 17, some doubted. Ang sagot nun sa doubt, ina-assure sila, no, ni Jesus, all authority is given to me. Verse 18. Verse 19, go and ye make disciples. Ina-assure din sila nung verse 17 na all authority is given to me. Kaya nga, ang dulong-dulo ng Matthew 28, I will always be with you at the end of the age. So, ibig pong sabihin, alam ko po kasing kanina sinimula natin ng mga tanong at may doubt na rin po kayo. Oo nga no, kaya ba ng church namin? Oo nga no, parang ang hirap naman nun. Oo nga no, parang di ko kaya magpapasok sa bahay ko at ipakita kung sino ako at kung ano talaga kami sa bahay. Baka katulad po tayo dun sa verse 17. Marami din po tayong doubt. Pero sabi, go, make disciples. I will be with you. My power will be with you. The authority is been given to me, kay Jesus. At kung ako yung nire-represent mo in that discipleship, my power will go with you. My authority will go with you. Bakit ko po sinasabi ito sa inyo? Because I could sense really kanina na ang dami na rin talaga nating doubt. Paano natin to itutuloy? Paano ba to ma-ia-apply sa GIOS? No? Ang gusto ko lang pong hilingin sa inyo ay yung puso ninyong handang mag-disciple, most especially magpa-disciple. Pwede po bang i-disciple ako ng bata sa akin? Sa tingin nyo. Halimbawa po, siya, i-disciple po niya siya. Pwede?
Okay po. So wala sa edad. So kung yun po yung sagot natin, pag ganun yung sagot, ibig sabihin, iti-take ko siyang pwede. Pwede. Okay. Meron pa po ba? Yung discipleship na yan ay naka-general, I mean, as a whole person. Diba ako, pag nag-disciple ako ba may disciple ako, kabuuan ko ba na ng buhay ko ang gagayahin? Or naka-exclusive tayo sa spiritual? Okay po. Thank you for the question. There's another Elijah, Elisha, that's the Old Testament. In the New Testament, Paul and Timothy is another best example of discipleship. At ang sabi, imitate me as I imitate Christ. So kung sasagutin ko yung tanong ni Kuya Nelson, ang discipleship po para sa akin ulit po, akin sa pananaw ko ito. Ang discipleship para sa akin ay yung kabuuan ng ikaw. Bakit? Pag ba nag-disciple ka, spirito ka lang? Pag kinausap kita, Brother Anselmo, espiritu ba ako nakikita mo? Hindi. Get nyo po? Yung kabuuang ikaw. Kung ano kilos ng katawan mo, paano ka mag-isip, paano ka makaramdam, paano ka magsalita. Because everything physically is a manifestation of the spiritual. So kung ang sagot ko, kabuuan po ng kayo. Kaya ko po naitanong yun kasi sinample mo yung bata na matanda. Yes. May difference kasi. Yun po. So yun yung, ano pong sagot nyo doon? Ano pong sagot nyo doon? Kaya nga nagtanong ko kung kabuuan ba. Yes po. Ano pong sagot nyo po sa tanong ko? Kaya ako magtatanong nga dahil nga kaya ako tinanong yun eh. Ikaw at ako. Oo nga, nasagot ko po yung tanong nyo. Apo, as a whole. Yung tanong ko po, sagutin nyo. Yun po yung sample ko. Ako po ang sagot ko, hindi. Hindi po pwedeng, yung sample ko yung sample ko. Ito pong ganitong sample in particular, hindi. Hindi po. Yes po. Correct. Correct. Correct po, Brother Anselmo. Si Jesus nangaral in maturity. Ilang taon po siya bago siya nangaral? 30. Nangaral po ba siya nung bata pa siya? Hindi. Pinrepare siya. Please take note. No? Take note. 30 years old siya bago siya nangaral. Kaya po ito po sinasabi ko yung setup. Ito particular, sa akin po, it's a no. No po yan. Sino po ang Hindi po. Ito pong, ulit, lilinawin natin. Ito pong setup na to, kitang-kita po kasi hindi ito pwede. Napaka-glaring ng hindi po pwede. Kasi po sobrang bata niya para sa matanda. No? Glaring po yan. No? Halimbawa, si Gabe, tuturuan ako. Hindi, ganun po ka-glaring yon, hindi pwede. Naget po natin. Pero hindi rin ibig sabihin, matanda ako, matik na magtuturo. Kasi hindi po lahat ng matanda, mature. Yun po yung totoo doon. Hindi po lahat ng matanda, mature. Alam mo, the first will be last, the last will be first. Akala mo, manang at manong ka na, ipunta na lagi. Unless you're mature. Yes po, pero yun nga lang po, hindi po natin yun, hindi ko yun personally masasabi kasi hindi ko naman po nakikita yung buhay ninyo, yung puso ninyo, at kumbaga, it's not for me to judge. Pero babalik po ako. Apo. I have to explain what I mean. When judging you, I take it. Okay po, hindi. Sige po. Basta po, ano lang tayo, we need to be very careful sa discipleship, no? Naintindihan ko po yung sinasabi ni Tatay Joseph. Meron po talaga, kaya po ako mismo, sinasabi ko po sa inyo, hindi po lahat ng maedad mature. Minay ko na po yun. Ako na po nagsabi. And I mean it, katulad ng sinasabi ni Tatay Joseph. Pero itong very kitang-kitang sample, pag ginawa ko po yung program, it's a no for me. No.
Yes po. In other words, make it more like a 20-year-old to a 40-year-old. Yes po. Opo. So hindi rin naman kasi pwedeng yes po. Sige. Opo. Yung pong sinasabi kong sample na yon, yun po ay ulit, pinupundasyon ko po kayo ha. Yun po yung totoong discipleship noon. Pero hindi ko po literally sinasabing, kaya ko nga po ginagayak yung church na i-apply po natin ngayon. Hindi po posible na patitirahin ko po kayo sa sabay. Maliban na natanggap ko sa Lord, no, na talagang ikinumit ko, umokay yung asawa ko. Kasi syempre yung bahay, diba, umokay yung asawa ko. At sinabi ko, i-disciple ko si Mikmik. Umokay asawa ko. Umokay din siya. It will always be in agreement. Remember mga kapatid, bakit? Balikan natin, discipleship is relationship. Kung hindi po tayo mag-agree, hindi rin po, walang mabubo. Balikan nyo lang po yon. Discipleship is relationship. Paano yon kung ayaw kong magpa-disciple sa church? Ulit po, discipleship leads to maturity. Pag ayaw po natin magpa-disciple, hindi po, yun po, yun magiging dulo nating lahat. Pag sinabi ni Gay sa akin ni Gran, ayaw akong makinig sa'yo. O di ko na maging tatay. Magiging mature ba anak ko? Hindi. But I need to be mature enough for my sons. Ganon din po tayo, mga kapatid. We need to be mature enough, at least para sa mga kabataang to. Kaya ko kanina sinabi, iilan yung mga kabataan. Yun nga po kanina tas nakita ko, yung loob ko, sabi ko, ang daming umaalis na kabataan. Gusto ko nang i-mic Pero okay, sige Lord, they have their time. Talaga yung loob ko. Kasi we are at the noon, sila ay afternoon na ng buhay nila. So, yun po kasi yung kasunod na tanong. I'll end with this. At least ngayon, I can sense that you are ready. Yung mga tanong nyo, ako natutuwa. Yung mga tanong nyo sa akin ngayon, wala sa akin yun. Gustong-gusto ko nga yun Kasi at least now, I can sense na, okay, sige. Somehow, ready ang church tumanggap. Kahit papano. Pero matrabaho po talaga ito, mga kapatid. Take note, matrabaho po ito. Ang isa ko pa pong prayer, Lord, sino? Sino yung itatayo o sasabihin kong magdi-disciple? Naglilista-lista na po ako Kung sino. Kasi hindi po siya madali. Maling taong nailagay, it would be my accountability. Now, I'll go back and I will end with this for now. Ang una kong tanong, sino nag-disciple sa'yo? Sinong nagdi-disciple sa'yo ngayon? Pangatlong tanong, sinong dinidisciple mo? Yes po. May tanong lang po ako. What if ganito po yung a 20-year-old head knowledge ang husay talaga. Pero lacking pa ng practical Christianity, kumbaga pa. Pero ito namang isa, maedad na siya, sabihin 40s, 50s. Yung Christian living talagang wala kang masasabi. Pero lacking siya ng head knowledge tungkol sa mga scriptural. So, paano natin i-deal yung ganun? Sino magiging leader? Thank you po, Ate Malu. If you will remember, in my heart, ewan ko, nabanggit ko na to kay Noemi, kay Ate Beth, sa kanilang dalaw siguro. O sa inyo din, nabanggit ko. In my heart, ang disenyo talaga kasi ng Lord, kayo po na mga matatanda, ay dapat po ay dinidisciple nyo kaming young adult. Kaming young adult, dapat po ay nagdi-disciple ng
juniors, no? At si juniors, dapat sila nakakapag-assist na, nagdi-disciple ng mga bata. Yun po kasi yung totoong disenyo. Yung tanong ni Ate Malu, exemptional na 20 years old, head knowledge, good, pero itong 40 years old, 50 years old, application nitong mga ito, yun po yung kulang sa church. Kung na-equip itong 50, 40 years old ng scriptural, okay na siya. Pwede na siya na doon sa 20 years old. Still po, I will go si 40 to 20. Bakit? Ito pong head knowledge, madali po itong makuha. Ang gagawin ko po, i-equip ko si 40. Ito, ituturo mo. Ito. Tapos, bababa niya. Mas mahirap po kasing i-equip yung practical. Na ano nyo po. Di ba head knowledge, ang galing sa Bible, ang galing sa ano. Pero pag nakita mo yung buhay, yung 20 years old, nagve-vape, nagpupustahan sa bilyar. 20 years old po kasi sinabi nyo. So, yun yung mga nakikita kong sample. Nagko-computer, di mapakinabangan sa bahay, girlfriend lang ay inaatupag. Magaling head knowledge. Pero, ang hirap turuan ng practical. So, I'll still go with the practical application kasi ito totoong buhay na salita ng Diyos. Kaysa siya magturo ng head knowledge dito. Kasi baka ito, itanong pa. Galing mo magturo, di nakikita sa'yo. Di ba po, mako-question pa. Ito, mas mahirap i-question. Kitang-kita Yun po, sana nasagot ko yung tanong. Pero sa akin po, ang disenyo ko po, ganun. Sana, ideally, si matatanda, natuturuan po kami, paano ba magmagulang. Alam nyo, uhaw na uhaw kami nila, Noemi, nag-ano kami, sabi namin, lalo kami maliliit pa lang. Wala man lang nagturo sa amin, paano ba, alam mo yun, sariling kayod lang namin sa mga bata. Uhaw na uhaw po kami sa ganon. O baka magkaiyakan pa tayo, no? Kaso wala. Ganon din po magiging discipleship. Tutungangan na lang ba kami? Papabayaan ko na lang ba si Gabe sa si Gran? Intayin ko pa ba Hindi. Kailangan kong gumawa ng paraan, matuto, paano ba ito palakihin? Ganon po yung nangyayari sa church. Gumagawa na lang tayo ng, alam mo po, ako na lang, ulit, sa sample ko sarili ko, ako na lang. Ngayon po, nakakatayo ako sa inyo. Ito po bang sinasabi ko sa inyo, nakuha ko sa church? Hindi. Sorry to say po, hindi po sa church to galing. Ito pong pagsasalita ko po sa inyo, hindi po sa church. Ganun po. Pero, matrabaho po. Kaya pag walang discipleship, putol po. Putol. Mamamatay po yung generation. Mamamatay yung relationship. Pero clear ko lang, baka ma-mislead ko kayo. Discipleship is relationship. Pero, discipler, relationship mo sa Diyos muna before yung relationship mo sa kapwa. Kaya po, discipleship is relationship. Nung tao sa Diyos, na makikita nung tao sa buhay niya, yung relasyon niya sa Diyos. Malinaw po. Baka po kasi ma-mislead ko kayo na, relationship pala ang ano. Kaya po iniingatan din yan. Yung disciple, naging girlfriend yung ano. Yan po yung mga iniingatan dyan. Kaya po matrabaho din po talaga iyan. O kaya minsan na-abuse po yan. Oy, karelasyon kita, ka-disciple kita, pautang. Yan po yung mga... Sa totoo po, please, I'm really begging for prayer. Kailangan po ng wisdom. Paano po ito trabahuhin? Ang dami po kasi nitong mechanics na kailangan bantayan. Hindi po to basta igugrupo ko lang kayo. Hindi po ganun yun matrabaho po siya. No? And I'll end with this. Discipleship is about relationship, but
We need to make it, discipleship is also maturity. Discipleship only happens in vulnerability so that there will be authenticity. English, papaliwanag ko. No? Pag sinabi nating vulnerability, yun yung sinasabi ni Kuya Nelson kanina. Nakikita kung paano ka magalit, paano ka mainis, ano trigger mo, vulnerable ka. Kasi pag po wala ng vulnerability, babalik tayo ulit sa hypocrisy. Pag nandyan yung dinidisciple mo, iaayo. Hindi po. Ang discipleship po talaga, vulnerability. So that it would lead to authenticity. Yan po yung karaniwan ding sakit ng church. Hindi vulnerable. Ayaw makikitang naiinis, ayaw nakikitang nagagalit. Hindi po totoo yun. Wala po, hindi naman po tayo perfect eh. Pati po yun, dinidisciple. So, Mick, nakita mo ako nagalit sa anak ko. Papaliwanag ko sa'yo, kaya ako nagalit, ganto-ganto, pero nagsorry naman ako sa... Ganon po yun. Hindi po pwedeng wala tayong vulnerability. Pag po walang ganon, walang authenticity. Kaya ko po sinabing authenticity, discipleship is relationship. Anong klaseng relationship? Authentic po. Hindi peke. Authentic relationship. To the point na kung ano yung vulnerability ko, alam ba, mabilis ako mainis, ang kalat, hindi niligpit. Accepted nyo ko doon pero hindi approve sa inyo. Ulitin ko. Accepted nyo ako na, ano ba yan, ang kalat? Pero hindi approve sa akin yung ugali ko na nagsisisigaw. Ang kalat dito, hindi approve. Magkaiba po kasi yon, yung acceptance and approval. All of us, God accepted us. Pero hindi ibig sabihin na in-accept ka ng Lord, approve na sa Kanya na lalaki ka, na patuloy ka pa rin sa pagkakasala. Hindi po approve yun. No, para pong another way of saying, we love the sinner but we hate the sin. Ganon din po yun. And that happens also in discipleship. Bakit? Sa discipleship po, nagko-correctan. Kino-correct po. Pag nabalitaan yung dinidisciple, nabalitaan na bagsak-bagsak ka sa grade mo, kukorek ka. With love. Kino-correct po yun. Part po yun ng relationship. Part yun ng relationship. Hebrews says, correction is not pleasant at the moment. Pero, sabi nung verse, if your father is correcting you, you are a legit child. Pag hindi ka kinokorek, ibig sabihin, illegitimate ka. In Hebrews po yun, kinuha ko ulit konteksto. Anong gusto kong sabihin? Relationship is also correcting. May part po yun. Ang dami po talaga ng part ng discipleship. Kaya po naiintindihan ko ang mga nakalipas na administrador ng GIOS kung bakit hindi siya nagpatuloy kasi pumatrabaho. Ang church kasi independent. Ito ang atin. Yes po. Yes po. Kaya pag hinanap natin nag-disciple, hindi natin ko dahil yung church natin independent, walang aid. Yes. Walang above Opo. Kaya po naging tendency kaya po Kuya Nelson na naging tendency kung magiging totoo po tayo, ang naging tendency po ng church natin, kuha nga kay Church X, Church Y, hindi po lumapat. Yun po totoo sa atin. Ngayon po, ino-open ko naman po yung mata ninyong lahat. Hindi po kasi nga siya madali. Hindi po talaga madali. Kaya po naiintindihan ko yung mga nakalipas na kung sino man po, up to now, dahil po hindi nga gayak. Hindi po gayak. I don't know din kung anong direction ng Lord. I'll be honest with you. I don't know kung
ngayong bang quarter na to, mag-groupings na rin. Hindi ko alam sa direction ni God. I'm still praying. Kasi, ganun po kasi ko, edi inata, sige, sa'yo yung ministry na yan. Pag tinanong niyo po si Pastoran, hindi ako agad umoo sa kanya. Tanongin niyo po sa kanya. Pag po kasi umoo ako sa isang bagay, I put my heart to it. To the point na umuwi na mag-iin ako, nandito pa ako. Ganun. Kaya po please pray. Really pray. Hindi lang siya magkaroon ng programa. Masabi lang na may teaching, may disciple. Hindi po. Kung hindi pa po gayak ang church for this quarter na i-groupings, so be it. Hindi naman kailangan madaliin. Dahil relationship po, hindi minamadali. Hindi po minamadali ang relationship. Pero if God would say, go, sige, grupo mo na kahit pa ilan-ilan, then go. Pag sinabi po ng Lord. Pero sa ngayon, wala pa po. I'm still seeking God. How? Palista-lista pa lang ako ng kung sino. Okay po. Hirap na. Mahirap po talaga. Si Jesus lang 12 nga po yung dinisciple. Sabi nga ni Tatay Joseph, Judas pa yung isa. Mahirap po talaga. Saka hindi po siya palakihan. Ang dami pong sumusunod kay Jesus. Kinuha ba niya lahat? Hindi po. 12 lang. Kaya po na meron diyang yung sinubukan pa nating i-adapt. No? Kaya Nelson, G12. Ang dami na nating in-adapt. Hindi po akma, no? Kaya hindi na ako magtataka, baka next time maging Voltes 5 na tayo o kung ano pa. I-adapt natin. Bago ako mag-CR, nung sakaling dumating sa point na ako po magmamature na, nakahawak ng tao, Opo. yung susunod, papatasan, mag-isip po kayo. Opo. Kayo din po mag-pray. Kasi baka matulad kayo sa akin. Lalo ni malalago po. Mag-isip kayo. Kumbaga po, tama po si Kuya Nelson. Kanina kasi I keep on asking you to pray for us, pero kayo din po, pray personally. God, are you calling me to disciple? Diyos din po ang magsasabi sa inyo nun. Brother Anselmo. Meron nang iimbita, hindi nang sinasabing mahirap. Madali ito kung nasa puso nyo. Kasi walang mahirap pag gusto mo. May paraan pag gusto mo. Pag ayaw mo, meron kang dahilan. Pero ang dahilan mo, ibigay mo sa Panginoon. Kaya nutasin ng Panginoon yan. Huwag kayong mawala ng tiwala sa Kanya. Nasusulat sa Roma 10:11. Hindi nabibigo ang sino man nagtitiwala sa Kanya. Maglingkod tayo kamukha ng sundalo. Nahihirapan sa pagkapang, natatakot sa bala ng baril. Pero sabi niya, maglilingkod ako para sa bayan. Pero tayo maglilingkod. Hindi para sa bayan lang, kundi para sa Diyos at sa ating mga mahal sa buhay. Yun lang po. Thank you po. Thank you for the encouraging word, Brother Anselmo. Tama naman po. Basta galing sa Lord. Pero naniniwala po ako, pag nag-utos ang Diyos, maayos. May wisdom. Hindi pwedeng bara-bara, sige-sige, okay na yan. Hindi pwedeng porkit sinabi lang gawin. Hindi po. Naniniwala po ako sa sinasabi nyo, pero I still stand in the truth na pag ang Diyos ang nag-utos, maayos. Hindi pwedeng magulo. Because God is a God of order. God is a God of peace. Okay po? So ulitin ko po, manalangin po kayo kung kayo po ay magiging kabahagi nitong mga susunod nating aralin. Pero isa po pong challenge, bago ko sabihin kay Chris, o tanong si Christian, ang isa ko pong challenge sa inyo, kanina sabi ko po sa inyo, no, discipleship begins at home. Totoo po yun. Kung may dinidisciple po tayo dapat, kung may anak po kayo, anak po nyo yun. Para hindi po sila naliligaw sa labas. Kasi po ang dami talagang maano sa labas. Kung meron po kayong pamangkin, apo, yun po, simulan nyo po
nyo po doon? Christian, tanong. Tulad ng sinasabi ko kanina, pag-pray nyo po kami kasi wala pa po akong requirements o lahat po ay may age. Kumbaga, sorry, sa sagot ko na yon. Christian, ang gusto ko sabihin, lahat may age. Kumbaga, lahat may age. Baka ang tanong mo kung may age bracket ba. Sa ngayon ulit, ako ay aayos pa kung paano ko ba siya aayusin. Kaya po, kung si Ate Jenny, no, kung sana nga meron na tayong system ng mga name. Sorry Christian, wala akong clear answer talaga sa I'll be honest with you. I'll be vulnerable enough to tell you na wala akong sagot sa tanong mo. Kasi ang church ay, sige. Opo. Ang church kasi, Christian, una, wala tayong sistema kung sino-sino. Although meron, pero yung age. Tapos, kung ako yung gagawa, hindi ko naman kilala lahat, Christian. Kaya, yun, matrabaho siya. Yun. Hindi ko din alam, dapat ba lahat i-subject agad to discipleship o baka if in case meron kang alam, let me know. Po. Everyone is a disciple. Correct. Pray for the discipler. Maturity. Opo. Correct naman din po 'yon, no. Lahat po tayo ay disipulo, no. Yung discipler, yun din nga po, yun, kaya po sabi sa inyo, naglilista-lista po ako. At sa katotohanan po nung nililista ko, bilang po sa daliri yung nakalista doon sa listahan ko. Kumbaga po siya sa demand and supply. Ang dami pong demand. Ang problema yung supply nung... Para po siyang yung Bible verse. Ang daming aanihin, konti yung aani. Ganun po, Kuya Phil. So, yun nga, di ba, para mag-a-assign ka ng magdi-disciple, kung ayaw mo yung na-assign sa'yo, pwedeng lumipat in case. Yun pa yung isa, no? Kasi nga, ulit kami lang mag-a-assign. Tatanungin ko yung, halimbawa, ako na-assign sa'yo, Kuya Phil. Tapos sumagot ako agad, ayoko dyan. Sa akin po, sign of immaturity agad yon. Bakit? Bakit ka naman umayaw agad? Naget nyo po? Ba't ka naman umayaw agad? Unless, sabihin mo sa akin, kasi naano ko niyan Naget nyo po? Sa akin, yung pag-ayaw mo agad, kaka-assign pa lang, why not try the person? Sa akin, immaturity po agad yun. No? Kung umayaw siya, okay, sige, ayaw mo. Pero para i-assign kita sa iba, hindi na rin. Yan nga, ulitin ko po, yan po yung pinagpe-pray ko po. Katulad po sabi ko kay Christian, ang prayer ko kay Lord, lahat ba dapat is-subject to this? Ilan lang muna? Wala po talaga akong sagot. Wala po. Yes po. Sa totoo, yung teaching ministry, kailangan po natin maupo, especially, yun nga, si Pastora. Ako po, yun din po yung aking isang prinsipyo. I want to hear from my head. Leader natin, siyempre. Kung meron man pong unang makaka-receive from the Lord, head ko yun. Diba? Head ko yun. Although ako ang head ng teaching, and I'm really praying fervently for the teaching, pero baka may iba namang sinasabi ang Lord sa head ko. I want to hear, really. I want to hear. Yun po yung sa akin, prinsipyo ko yun. Pag may head ako, I want to hear from my head. Kaya po nung kateste, nung sumagot si Pastora, yun, nagkaroon ng direction. Sunod lang po. Ganun po kasi ako, yung prinsipyo ko. If I have my head,
I listen to my head. It doesn't mean na hindi ko tinatanong at hindi tinatanong yung head ko. At tinatanong ko po. Pero at the end of my everything, I listen to my head. Okay po. So yung mga tanong nyo po ay nagpapakita sa akin ng kasigasigan ninyo, ng kauhawan, at nakikita nyo rin po yung need ng church. At least po nabuksan po yung inyong senses na kailangan po talaga ng church. Kung gusto po nating mag-mature, tayong lahat, kailangan po natin ito. Lahat po tayo. Bago po tayo magkaroon ng daughter church o kung ano pang church, ang nanganganak lang po na church, mature. Ulitin ko po, ang nanganganak lang na church, mature. Hindi po pwedeng mabuntis ang 6 years old. Maybe we are mature in years. 30, ilan na tayo? 33 or hindi ko na rin po. Maybe we're mature in years, pero masasakit po yung binibitawan ko ha. Ako po yung una nasasaktan, but that's the reality na hindi po nanganganak ang isang mature. Ang bata po na 3 years old, kahit buntisin nyo po yan, hindi yan manganganak. Hindi po yan mabubuntis. Kailangan yan maging mature. At kung maging mature man yan physically, maging 16 years old, pwede nang mabuntis. Pero kapag nanganak yan, ready ba yan mag-alaga ng anak? That's also maturity, no? Yun po, ganun po katrabaho ang church. And remember, you are the church. I'm not pertaining only to the church. You are the church. Hindi ka pwedeng manganak, disciple, kung di ka mature. Kung di tayo mature. Sige po, wala nang tanong. Wala na pong tanong. Mukhang na-stir up naman po yung inyong, makikita naman po yan. Kung a-attend pa po kayo, ito pong mga susunod na October ay puro concepts and theory. Kung a-attend po kayo, good, makikita ko naman po kung sino pa yung seryoso and sincere. Kung di naman po kayo sincere at seryoso, pakiusap wag na po kayo umattend. Sorry, I need to be direct to the point. No, pwede po kayong kumain ng sopas o kung ano man, pero kung after nyo pong kumain ng sopas at lugaw at hindi po kayo seryoso sa discipleship, you may go home na po sa mga susunod na araw. Kasi hindi nga yung iba dito ay marahil hindi makapagdediretso. Sabi na natin meron. Opo. Kasi may pamantayan tayong kailangan makuha. Like, kailangan mag-mature po tayo. Opo. Di po let's face it na hindi lahat nandito tayo sa ganitong estado. Ngayon, yung mga sasabi natin na hindi pa kaya, sa mga susunod sana ang hilingin natin sa kanila, kung di ba sila po pwede tumayo as a leader o nasa head, sana sila naman po yung lumagay na sila yung dumating yung araw na sila naman yung mag-decide. Opo. Correct. Po yung aking request sa bawat isa. Thank you po. Kumbaga po, ang gustong sabihin ni Kuya Nelson, magpatuloy pa rin po kayo umattend. Yung pong statement ko kanina, yun po ay hindi pataboy. Gusto ko lang pong salain lang yung seryoso. No? Pero ini-encourage ko po kayo na mag-stay pa rin. Bakit? Kasi yung pong topic, it's not about sa magdi-disciple lang. Hindi po. Remember, sabi nga ni Tatay Joseph, lahat po tayo ay disciple. So, yung pong pag-aaralan ay pang lahat din naman po. Kaya ko lang po nabanggit ng straightforward and with love, kung hindi, ipag-pray nyo po, kung hindi rin naman po pa kayo ready talaga, para po hindi din yung isang oras ninyo ay masayang. Anyway, meron pa rin naman po. Pero you are encouraged na magstay po kung talagang meron po kayong puso para dito. No? Hindi naman ibig sabihin nagstay ka, magiging discipler ka. Hindi naman po yun eh. Opo.
Kasi parang market yan eh. Nahihira mo. Pag nakikita sa gawa mo, sa salita mo, sa isip mo, sa puso mo, sa panalangin mo sa Diyos. Walang imposible pero kung gusto natin ang kaputihan, na nabibigay niya. Salamat. Thank you, Brother Anselmo. Ang na-pick up ko po doon, ang na-pick up ko sa sinasabi niya, hindi naman natin kailangan din talaga maging discipler. Kung halimbawa hindi ka na italagang discipler ngayon, huwag ka magpapapigil na gumawa ng mabuti. Kung may maitutulong na malasakit, tuloy mo pa rin yun. Hindi porket, ay hindi naman ako discipler, hindi na lang ako. Hindi po yun. No. Ito po ay ano lang naman to, pagsasaayos. Pero yung pagiging disipulo natin ng Diyos, tuloy po iyon. So kung ang Diyos natin ay maibigin, o tuloy ka, maging maibigin ka. Kung ang Diyos natin ay mapagmalasakit, maunawain, tuloy ka. Kasi disipulo ka ng Diyos. No? Pero ito pong discipleship ay para po dito sa practical nating pamumuhay. Application po nung lahat nung natutunan natin, leadership, Christian living, tsaka po yung doctrinal. Okay po. Kung may mga tanong pa po kayo, i-part nyo po, isulat nyo po. Next time, itanong po natin, pagdiskusyonan po natin. And hingi po ako ng oras sa teaching. Hindi ko lang alam kung kailan kami magtatagpo-tagpo. Pero ilalagay ko na po sa group chat lahat ng aking mga thought pagdating dito sa discipleship. Okay po. Sana po may natutunan kayo. Sana po kahit papaano ay may naliwanagan sa inyo when it comes to discipleship. Kasi marami na tayong narinig sa ibang mga church na papanood. Pero at least sana ngayon medyo lumalim. Oo nga. Yung pala yung discipleship. Dapat ko palang simulan sa bahay. Dapat palang simulan ko sa sarili. At yung pala yung relationship ko sa Diyos na ibabahagi ko din sa relasyon ko sa kapwa ko. Let's pray. Father, we thank you. Salamat po. Marami pa pong gray area, God. Marami pa pong hindi maliwanag sa amin. Pero Lord, you are our light. Your words are light to our feet and a lamp unto our path. Yun po yung hiling namin. Will you please illuminate, paliwanagin niyo po kung paano po ba namin lalakaran ito. Itong discipleship na to, God. Timeline mo, mechanics mo, guidelines mo, God. Yung i-download mo, ibigay mo po sa aming lahat. At dalangin ko po sa mga kapatid ko na to, as they move forward, starting today, as they pray with us in this program, in this agenda, itanim mo na po sa puso nila that they would take part in this discipleship. God, we need each other. Binigyan mo kami ng iba't ibang kakayahan. Magkakaiba kami ng age. Nilagay mo kami sa isang lugar for a purpose. And we pray, God, that we will obtain that purpose. Kung ba't mo kami dito nilagay sa GIOS. Magampanan namin yung purpose mo sa bawat isa sa amin. Regardless of age, regardless of gender, regardless of profession, regardless, God, of who we are dito sa mundong ito. Magampanan namin yung purpose na binigay mo sa amin. God, on top of everything, nagpapadisciple po kami sa'yo. Kaming lahat. We go back to you. Ikaw na aming greatest teacher. Ikaw na magga-guide sa amin sa kung saan ba talaga kami dapat lumakad. Thank you, God. We bless you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. And lastly, discipleship is a close walk. Malapitang paglakad po. Kaya po yung pagdi-disciple po ni God sa atin, if you are walking closely with God. Because when you walk closely with God, nagiging kamukha mo siya from glory to glory. Kaya nga, imitate me as I imitate Christ. Walk closely with God. God bless us po.